Habang nagbabasa ako ng mga komento sa aking comment section, meron isang komento na biglang kumuha ng aking atensyon at ito'y aking ikinagulat. Ayon kay Lexie Mangubat, nakita daw niya sa parte ng Bulacan na patay ng kapatid ko. Bigla akong nanghina, pakiramdam ko dumilim bigla ang paligid, tumigil ang pagtakbo ng oras at bigla akong kinabahan sa hindi ko maintindihan. Kaya agad ko siyang chinat at sinubukang tawagan pero naka-private ang account niya sa Facebook. Madami sana akong tanong tulad ng saktong lugar sa Bulacan na pinangyarihan. Saan siya dinala? Ano ang tunay na nangyari sa kapatid ko? Sino ang gumawa? At humiling din ako sa kanya kung pwede ko makita ang picture ng kapatid ko. Naghintay ako ng tugon niya pero walang Lexie Mangubat ang sumagot. Sinubukan kong tignan ang Facebook account niya pero dami picture ang profile niya. Kaya kung sino ka man Lexie Mangubat, magpakilala ka ng maayos. Hindi po biro ang pinagdadaanan ng aming pamilya. 10 taon nang nawawala ang aking kapatid kaya hanggang ngayon na hindi namin alam kung ano ang tunay niyang kalagayan. Halos lahat ng paraan ay amin ang ginagawa. Pagkatapos ng duty ko ay buwabiyahe pa ako. Pinaglalaanan ko talaga ng oras para makabiyahe at mapuntahan ulit ang mga lugar na may posibilidad na nandyan lang siya sa paligid. Kahit nakakapagod ay patuloy ako sa aking biyahe. Walang sawang pagtatanong kahit libo-libo pang mga mensahe ay aking pinagtsatsaga ang basahin isa-isa upang makakalap ng impormasyon. Kahit paabutin ako ng madaling araw sa daan ay baliwala sa akin yan. Ang importante ay aking matagpuan ang kapatid kong matagal ko nang hinahanap. At sa mga nagtatanong kung anong resulta ng tawas ng manggagamot, ito po ang sabi niya. Sa mga taong palaboy po daw ako mag-focus, buhay pa daw ang kapatid ko at medyo nawawala na daw siya sa sarili. At dagdag pa ng mananawas ay may pinupuntahan daw ang kapatid ko na bahay, pabalik-balik daw siya doon. Ang akala niya bahay niya yon pero hindi naman pala. Lagi daw pinapaalis ang kapatid ko kaya ang payo niya sa akin ay hanapin ko daw sa lalong madaling panahon dahil kawawa daw talaga ang kanyang kalagayan ngayon. Kaya tinatanong ko ang mananawas kung may saktong lugar ba na sinabi sa tawas. Ang sagot niya ay hindi daw makita o matrace sa tawas ang saktong lugar nito. Basta't ang importante ay buhay pa ang kapatid ko. Balik tayo kay Lexie Mangubat mga tropa. Kung sino ka man, kung talagang ginintuan ng puso mo at nais mo talagang makatulong sa paghahanap ko sa kapatid kong matagal ko nang hinahanap, makipag-ugnayan ka po ng maayos, hindi yung nagko-komento ka lang dahil trip mo lang. Hindi po ito trip-trip lang o katuwaan. Buhay po ng aking kapatid ang nakasalalay dito. At sa mga tropa nating may gininto ang puso at patuloy na tumutulong sa akin sa paghahanap, maraming salamat po talaga sa oras, effort at dasal ninyo. Ramdam na ramdam ko ang inyong presensya sa tuwing nag-upload ako ng mga video dito sa page ko. At sa mga bago at napadaan lang po sa page ko, samahan nyo rin po ako sa paghahanap sa kapatid kong 10 taon nang nawawala. At ganun din sa pagtulong sa mga pamilyang patuloy na umaasa at naghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay na matagal nang hindi nila nakakasama. Sa mga pamilyang patuloy na nag-aalala kung ano ang tunay nitong kalagayan, mga pamilyang nangungulila at patuloy na nilalamon ng kalungkutan sa tuwing hindi pa nila nakikita at nakakasama ang kanilang mga mahal sa buhay na nawawala. Ito rin po pala ang dagdag impormasyon sa kapatid kong 10 taon nang nawawala. Halos mag-10 taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Sa mga pamilyang kahalid tulad ng aking pinagdadaanan, patuloy lang po tayong manalig at magtiwala sa Panginoon. Sabay-sabay po nating idalangin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay na nawawala. Naway kanlungin at kupkupin niya sa kanyang mga palad upang hindi masadlak sa anumang masamang kapalaran. Ito po ang mensahe ng Biblia sa mga pamilyang punong-puno ng pag-asa at pagmamahal at patuloy na naghihintay na darating din ang tamang panahon na makakasama din nila ang kanilang mga mahal sa buhay na nawawala. Ayon sa Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinibigay sa atin. At sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang naghihintay sa tulong ni Yahweh. Lilipad sila ng tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Sabay-sabay po nating ipanalangin ang ating mga sarili at ang mga mahal natin sa buhay na nawawala. Amang makapangyarihan, sa mga sandaling tilang walang kasagutan at sa mga panahong mahaba ang paghihintay, itinataas ko sa inyo ang aming mga puso. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyo
kahit hindi namin nakikita ang iyong mga plano. Palakasin mo po kami, Panginoon, kapag kami ay nanghihina. Punuin mo ng pag-asa ang bawat araw ng pananabik at ng kapayapaan ang bawat gabi ng panalangin. Alam po namin ang inyong oras ay laging tama at ang inyong mga plano ay laging mas mabuti kaysa aming inaakala. Sa gitna ng aming paghihintay, hayaan mong maramdaman namin ang iyong presensya at ang iyong walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen.